Hello mga guys, good morning, good afternoon, at good evening sa inyong lahat na nanonood saan man panig ng mundo. Di ko na alam kung ilang barko na ang pumunta rito sa Subic para magbaba ng mga kagamitan panggera. Andito ang German, mga guys, Germany. Yan, nagbababa sila ng mga tangke de gera, mga sasakyan panggera. Ano nga ba talagang nangyayari sa atin dito sa Pilipinas? Pero huwag kayong mag-alala mga guys. Maganda nga yan at tayo ay tinutulungan ng ating mga ibang bansa. Yan mga guys, binababa yung mga bala, mga tangke dito sa Subic. Dito yan sa pier mga guys. Yan ang barko ng Germany. Yan, natangke. Ayan, nakahilera na mga guys. At isa pa mga guys, napakaraming mga sundalo ang bumaba sa barko. Kahit ako nagtataka. Sana nga balikatan exercises lang to. Hindi to talagang gera na napakarami mga guys. Mga bala, mga sasakyan, ayan, mga tangke. Ang pagkakalam ko mga guys, ipapakalat yan dito sa buong Luzon. Kakarating pa hanggang Cagayan. Sa balita guys, nagkaayos na daw ang Pilipinas at saka China. Pero bakit patuloy na dumadaong dito ang mga barko ng mga kaalyado natin? Daming mga bala. Yan, puro bala ang laman yan. Saka andito yung 7 Fleet ng Amerika. Bakit nga ba? Sa balita, nagkaayos na daw ang China at saka Pilipinas. Dahil para gusto paalisin tong mga to dito sa atin sa Pilipinas. At pagkatapos, babalik na naman sila sa pambubuli sa atin. Tsaka pagkakaalam ko nga yung pinakamalaking barko ng China nasa Skoda Shoal. Doon nakaangkla. Sariling atin naman yun. Tsaka isa pa, nagraradyo yung Coast Guard ng Pilipinas sa kanila. Sabi umalis kayo dyan dahil nasa teritoryo kayo ng Pilipinas. Radyo rin naman ng China, umalis ang Coast Guard natin dahil kanila daw yun. Ano ba talaga ang nangyayari? Biro mo yan, hindi mag-aaksaya yung mga kaalyado natin na magdala dito ng mga armas nila. Kung hindi tayo nasa alanganin. Na-update ko lang kayo mga guys para hindi kayo mag-alala dahil hindi naman tayo pinababayaan ng mga kaalyado nating mga bansa. At sana nga tuluyan ng umalis yung mga Chekwa dyan sa ating teritoryo. Ang problema lang, napakarami ng mga Chinese dito sa atin. Mga nagnenegosyo, mga pogo. Yan. Ewan ko bakit nila pinayagan dito yan. Napakarami mga guys. Doon sa Cagayan Valley, merong university doon.
na halos kalahati mga estudyanteng mga Chino. Ano nga bang pakay nila dito sa atin na sarili naman natin to? Talaga bang magkakagera na o fake news lang? Pero mo guys, sa dami niyan, masundalo na yan. Ito guys, pag nalaman na naman to ng China, magpipetisyon na naman na kesyo ganito. Naku po, takot-takot na naman na dibatihan to ng mga opisyal ng gobyerno natin. Pero para sa akin, masaya ako na nandito sila. Dahil kahit paano matatakot din ng China na sakupin tayo o gerahin tayo. Dahil napakaraming bansa ang tumutulong sa atin. Ang mga kagamitan ng mga sundalong yan ay naimbak na doon sa airport. Saka sa susunod kong video ipapakita ko ulit sa inyo yung mga nakaimbak ng mga kagamitan nila doon sa airport, Subic International Airport. Ita-travel nila yon sa buong Luzon, paghahati-hatiin. Yun ang pagkakaalam ko. Ayan o, daming mga sundalo. Saan nila dadalhin yan? Ano bang meron dito sa atin? At bakit napakaraming sundalo na yan? Diba mga guys? Kung hindi sana pinaalis ang base militar ng US dito sa Pilipinas, dito sa Subic, tsaka doon sa Clark, hindi sana tayo nagkakaganito. Hanggang ngayon takot, wala sana yung mga iringan dyan sa South China Sea o West Philippine Sea. Kaya kasalanan ng isang senador dyan dati kung bakit tayo nagkakaganito ngayon. Tsaka sa mga sinasabi nila sariling kasarinlan, nagpapakabayani. Tingnan yung nangyayari ngayon. Nasana kayo na nagpapakabayani kayo? Sana kayo ang pumunta doon sa West Philippine Sea, harangin nyo yung mga Chinese doon na doon kayo magsisigaw na this is the property of Philippines. Yan, mga nagrarally, doon kayo magrally sa West Philippine Sea.